Magandang hapon po sa ating mga kapatid dito sa Canada at magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Nandito naman po tayo sa ating programa sa Facebook at ganun din po sa YouTube. Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga o isang magandang hapon. Naway ang Panginoon muli ay siyang magpatnubay sa bawat isa sa atin. Lubin nawa na ang banal na Espiritu ay siyang gumabay at magturo sa bawat isa sa atin, magpagaling at magpalaya sa anumang umaalipin sa atin, higit sa lahat yung hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So, magsisimula po tayo. Bagong lahat, manalangin po muna tayo mga kapatid sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat po sa araw na ito na nandirito po kami upang tunghayan ang iyong banal na salita. Lubin mo po na itong mga salita na ito ay siyang gumabay, magturo at magpagaling sa bawat isa sa amin. Lubin mo, Panginoon, na ito yung iyong salita ay iyong samahan at lubin mo rin na abutin ang mga pangangailangan ng aming mga kapatid na patuloy na naniwala sa iyo at lubin mo rin na ipadarama sa amin po ang kagalingan sa aming mga katawan at kaluluwa. Bigyan mo po kami ng kalakasan at turuan mo po kami sa iyong mga salita at lubin mo po na padaluyin ang iyong banal na Espiritu at abutin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin in Jesus' name. Amen and amen. You are my God, and I long for you. My holy desires you. My soul is thirsty for you, like a dry and waterless land. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. I will give thanks to you as long as I live. I will raise my hands to you in prayer. I will sing glad songs. Oh, praise to you. God, you are my God, and I long for you. My holy desires you. My soul is thirsty for you, like a dry and waterless land. Let me see you in
Let me see how mighty and glorious you are. As I lie in bed, I always remember you, and in the shadow of your wings, I always sing for joy. All night long I think of you, my Lord, my God. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your place. Lift up your hands to the coming King. Bow before him and adore him, sing to his majesty. Let our praises be pure and holy. Give him glory to the King of Kings. Thy words is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy words is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yung gospel reading po natin ngayon ay kinuha sa sinulatan ni San Mateo, chapter 16, verses 13 up to 20. Nang dumating sa Jesus sa lupain ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.
Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinuwang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang itinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Stand secure, guard upon my heart, the truth that set us free, according to your words, O Lord, be it unto me. Dito po sa ating tinunghayan, sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, ay kanyang sinabi, no, kung sino daw siya ayon sa mga pagkikilala ng mga tao, kung sino si Jesus. Kaya nga sinabi niya, sino daw siya ayon sa mga tao. At ganun din po, sinabihan niya ang kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa kanilang pagkakakilala kay Jesus. Amen? Yan ang tanong ni Jesus sa mga tao patungkol sa kanya. No? Tinanong niya ang mga apostoles kung ano ang pagkakilala ng mga tao patungkol sa kanya. At ganun din, tinanong niya rin yung kanyang mga apostoles kung sino siya ayon sa kanilang pagkakilala kay Jesus. At ang pagkakilala ng mga tao ay iba't iba. Mayroong nagsasabi na siya po ay si Jeremias, si Juan Bautista, si Elias, o isa sa mga propeta. Amen? Pero doon sa mga taong kanyang sa mga tao, ang pagkilala ng mga tao walang nakasagot, no, ng tama sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kung sino ang pagkakilala ng mga tao patungkol sa Kanya. At walang nakasagot ng tama. No? Kahit isa sa mga propeta, hindi rin tama. No? Kaya yung mga nanampalataya na si Jesus propeta, ayon sa ating tinunghayan, hindi rin yan ang tamang sagot. Amen. At ang nakapagsabi ng tamang sagot ay si San Pedro Apostol. Ang sabi ni Jesus, mapalad ka Pedro, sapagkat hindi ito inihayag sa iyo ng tao o sino paman, kundi ng aking amang nasa langit. Ano ba ang pagkakilala ni Pedro kay Jesus? Ang sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo. Amen. So, dahil doon sa kanyang sagot, pinagwikaan siya ni Jesus na mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi ito inihayag sa iyo ng tao o kung sino paman,
kundi ng aking amang nasa langit. Amen. Sumapalad yung tao na tamang nakakilala kay Jesus. No? Ikaw ang Kristo, ibig sabihin, ikaw ang Savior. Meaning kasi ng Kristo, Savior. Ikaw ang anak ng Diyos. Siya yung mga tao na nakakilala ng kanilang tagapagligtas ay mapalad. Amen. Mapalad. Mapalad tayo, mapalad kayo. Amen. Na nakakilala kay Kristo. Ibig sabihin, sa Savior na si Jesus Christ. Siya ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Siya ang ipinadala upang tayo'y iligtas. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang Kristo. Kagang sino man na nakakilala kay Jesus Christ na kanyang tagapagligtas ay mapalad. Amen. Hallelujah. Kaya nga po mapalad po tayo sa kadami-daming mga reliyon dito sa daigdig. Mayroong Buddhism, mayroong iba't ibang klaseng pananalig at panampalataya na iba sa kay Jesus Christ. Amen. Pero ang tamang sagot na sinang-ayunan ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ni San Pedro Apostol na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi niya, mapalad ka, Pedro. Mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi ito inihayag sa iyo ng tao o kanino paman o sino paman, kundi ng aking amang nasa langit. Bakit mapalad? Amen. Sapagkat nakilala mo ang totoong iyong tagapagligtas. Amen. Nakilala mo. Hindi ka lumapit kay Buddha. Hindi ka lumapit kay sino pa mang Diyos. Ang Diyos ng India, no? Mga Hindu, mahigit 5,000 ang kanilang gods. Amen. Mahigit 5,000. Pero hindi naman yan totoong Diyos. Tayo po ang naniwala kay Jesus, tayo po'y mapalad. Sapagkat kilala po natin ang totoong tagapagligtas. Tingnan po natin maraming nanghula. Palagay natin hula kasi hindi naman totoong yon ang kahulugan. May nagsasabing siya si Juan Bautista. May nagsasabing siya si Elias, si Jeremias. Pero mali yon. At may nagsasabing isa sa mga propeta, mali pa rin yon. Amen. Hello? Kasi yung propeta, hindi yan makapagligtas sa atin, makapag-relay lang ng message mula sa Diyos. Pero ang tagapagligtas talaga si Jesus, anak ng Diyos na sinabi niya sa John 3:16, no? Kay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa bagay na kanyang ipinadala ang kanyang kaisa-isang anak upang sinuman manalig at manampalataya sa kanya ay hindi mamatay pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumapalad ang nakakilala kay Jesus. Mali ang pagkakilalang siyang propeta. Mali ang pagkakilala ng mga tao. Pero ang tamang pagkakilala ay siya ang Kristo, ang tagapagligtas na ipinadala ng Ama, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayo. Ano pa? Siya ibinigay. Kung kaya, nung sinabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka Pedro sapagkat hindi ito inayag sa iyo ng tao, ng tao, kundi ng aking amang nasa langit. Dahil sa kanyang kasagutan, sabi ni Jesus, ibibigay ko sa iyo ang susi ng langit. Amen. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng langit. Ang sino man na kalagan mo dito sa lupa ay kalagan sa langit. Ang sino man na talian mo dito sa lupa ay talian man sa langit. Talian doon sa langit. Amen. Ang kahulugan kasi ng susi ay authority. Kung ay sa isang bahay may pintuan,
pag ikaw ang humawak ng susi, walang makapapasok sa pintuan na yan kung hindi pagbubuksan ng tagahawak ng susi. Amen? Kung ikaw ang binigyan ng susi ng isang bahay, halimbawa, walang makapapasok sa loob ng bahay kung yan ay nakalak. Ikaw lamang ang makapagbubukas nito. So sinong binigyan ng susi? Si San Pedro Apostol. Amen? Siya ang binigyan ng susi. Kung kaya anong sabi? Anong sabi ng banal na salita ng Diyos? Amen. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang susi ng langit. Susi pala ng langit eh. Amen. Na kung sino ang kalagan mo rito sa lupa, ay kalagan din sa langit. Binigyan pala authority yung mga apostolis. Amen. Binigyan. So may mga, tingnan po natin ha, maraming mga theologians na kasi si Pedro dito po, may isang tawag sa kanya na siya ang bato. No? Ikaw, Pedro, bato. No? Basahin po natin itong ating tinunghayan. Dito po. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya na Jesus, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Amen? So, sino itong bato dito? Si Pedro. Sa iba, mayroon naman si Jesus naman ang rock. Pero pwede rin si Pedro, may isang ihalin tulad din ng bato. Si Pedro ang bato dito. Amen? Ngayon, kung ipatungkol natin ito, na ang batong ito ay si Jesus Christ, pwede rin naman, pero hindi tumpak. Kung mayroon, hindi tumpak sa sentence, no? Hindi tumpak dito sa salita. Kasi ang sabi ni Jesus, ibibigay ko sa iyo ang susi. Ikaw, Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi. Amen. Ikaw, bato, bibigay ko sa iyong susi. Ibibigay ko sa iyo, Pedro, na ako rin yung, ibibigay ko sa akin rin yung susi. Maling-mali. Kaya yung pinatungkulan po dito, na si Pedro ang bato. Na sa pamagitan ni Pedro, itatayo niya yung kanyang iglesia. Hindi yung, ako rin si Kristo, ang bato, akong may hawak ng susi, ibigay ko rin sa akin ng susi. So, mali. Amen? Mali. Kaya si Pedro ang bato na siya ang binigyan ng authority ni Jesus na magtayo ng kanyang iglesia o kung simbahan. Na kung sino man ang kalagan niya rito sa lupa ay kalagan din sa langit. Amen. So, sa anong pamaraan nakalaga ni Pedro? Binigyan siya ng authority. Pedro, ibigay ko sa iyo ang otoridad sa pagtayo ng aking simbahan o iglesia. So, si Pedro ang binigyan otoridad na magtayo ng iglesia o simbahan. Pagbigay sa kanya ng otoridad sa pagtayo ng simbahan, binigyan pa siya ng susi, authority. Nasa pamagitan ng simbahan na kanyang itatayo na yan, sino man ang nasa simbahan na yan na itinayo ni Pedro, hindi madadaig ng kamatayan. At sa pamagitan na yan, ng simbahan na yan, nang diriyan po ang susi. Na kung papasok ka sa simbahan na yan,
sa simbahan itinayo ni Kristo sa pamagitan ng binigyan ng otoridad sa pagtayo ng simbahan, ang sinuman na kalagan sa lupa ay kalagan sa langit. Ang sinuman patawarin sa lupa ay patawarin sa langit. Kaya nga po, diyan tayo may authority. Diyan tayo po pumapasok yung confession, yung kumpisal. Sapagkat yung simbahan ay binigyan ng susi, ng otoridad, na kung sino man ang kalagan sa lupa ay kalagan sa langit sa pamagitan ng simbahan. Ano bang simbahan? Simbahan, yan ang grupo ng mga nananalig at nanampalataya kay Jesus. Yan ang simbahan o building o tipunan ng mga Kristiyano. Walang iba ang nagtatag noon na binigyan otoridad si San Pedro Apostol. Amen. Binigyan siya otoridad. Pwede ba ito yung ibigay sa iba? Hello? Pwede ba itong otoridad ibigay sa iya? Ay, sagutin niya muna yung tanong ni Jesus. Na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero bago mo masagot yan, mayroon na siyang binigyan. Isa lang ang binigyan niya. Kung nabigay na sa isa, bago siya umalis, wala nang chance na may bigay pa sa iba. Kundi dapat ang gagawin mo, sumunod ka doon sa simbahan na itinayo ni Jesus sa pamagitan ni Pedro. Sumanib ka diyan. Huwag kang tatayo ng iyong sariling simbahan kasi wala namang otoridad na ibinigay sa iyo dahil hindi ka naman tinanong, at kung tinanong ka baka yung pagkakilala, isa ka sa mga propeta. No? Amen? Hindi ka isa ka sa mga propeta o isa ka, baka ikaw si San Juan Bautista. Baka ikaw si Elias. Kung ganyan sagot mo, ay hindi yan ang tamang sagot at tamang answer kay Jesus. Pero si Pedro ang naka-answer ng tama kung kaya sa kanya ibinigay yung susi at ang katungkulan at authority sa pagtayo ng simbahan ni Jesus dito sa lupa. Amen? At ang sabi pa, kung nandyan ka sa simbahan na itinayo ni Pedro, na inutos ni Jesus, sabi niya, hindi ka madadaig ng kamatayan. Amen? Kaya yung lahat ng mga Katolikong Kristiyano, na nandyan sa simbahan na itinayo ni Kristo sa pamagitan ni Pedro, may dalang pangako na hindi po tayo madadaig ng kamatayan. Amen. Kung sundin po natin yung aral ng simbahan na itinayo ni Jesus. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na dahil nandyan po tayo sa simbahan na itinatag ni Jesus, ligtas po tayo lahat. Tulad ng kiniklaim ng ibang reliyon. Kahit po tayong Katoliko, kahit nandyan po tayo sa simbahan na itinayo ni Jesus sa pamagitan ni Pedro, kung hindi po natin sinusunod yung aral ng simbahan natin, ay hindi po tayo maliligtas. Paano natin sabihin na isa po tayong Katoliko kung nakikiapid po tayo? Kung nandyan ang lahat ng bisyo sa atin, dahil ang ating simbahan ay maluwag. Hindi parihas ng iba na pag hindi ka sumimba, puntahan ka sa bahay. Matagal. Hindi ka na sumisimba, Brad. Kaya kunti na lang yung aming abuloy. Sayang yung sa iyo. Amen? Puntahan ka doon. Nang lamig ka na. Simbahan Katoliko, hindi ganyan. Kung kaya, hindi natin ikiniklaim na lahat ng Katoliko ay maliligtas, kundi yung sumusunod sa aral at alituntunin na ipinagkaloob sa ating simbahan na dapat nating sundin. Kahit nandyan po tayo sa simbahan na yan,
Pero binyag, kasal, at libing lang tayo diyan sa simbahan. Paano tayo maliligtas? Kasi ang utos ng Panginoon, pakibanalin mo yung araw ng pamahinga. Yung araw ng linggo dapat magsimba ka. Eh paano? Doon ka sa high school. Doon ka sa sabungan. Amen. Nag-fellowship ka roon sa iba-ibang kulay ng manok. Pilo. Anong pilo ka? Pula? Pilo mo puti? Anong pilo mo? Binabayi? Nag-fellowship ka doon sa sabungan. Araw ng linggo, paano sabihin na Katoliko ka? Nandyan ka sa tamang simbahan. Nandyan ka sa simbahan na tayo ni Jesus. Pero yung buhay mo wala na ayos. At hindi sumusunod sa aral ng Kristo. Paano mo sabihin ligtas ka? Amen? Kung hanggang katapusan ng iyong buhay, hindi ka nagbabago. Pero kahit yan mo, no, ganito, nandyan ka sa totoong simbahan na itinayo ni Jesus. Pero nagbago, nagbalik loob ka sa Diyos. Amen? Ang Diyos naman ay pag magsisisi po tayo, magpakumbaba po tayo, magbalik loob tayo sa Kanya, at magtitika na huwag nang balikan yung mga bisyo, ayusin po natin ang ating buhay. Tanggap po tayo ni Jesus. Kahit yung mga santo-santa, makasalanan din eh. Amen? Pero ang kinaiba, bagaman silang makasalanan, nung nakita na nila pong katotohanan, sila po'y nagbalik loob, nagsisisi, at hindi na binalikan ang kasalanan. Amen. Hindi na binalikan yung kasalanan. Nagbago sila ng totoo. Kaya nga kung sa mga nakaraan po nating tinunghayan, ang kaharian ng langit tulad ng perlas. Amen? Nung nakita ng mga lakal na may isang mahalagang perlas, umalis siya. Ibininta niya yung lahat ng kanyang ari-arian at balikan at binili yung totoong perlas. Amen? Yan ang inihambing sa kaharian ng langit. Na ang perlas na mahalaga dito ay ang langit. Marami po tayong ugali, bisyo, ano paman. Nung makita mo ang napakahalaga, ang langit, ang katotohanan, ang lahat ng iyong bisyo ay iyong tinalikuran at nagbagong buhay ka. Binalikan mo ang totoong perlas, ang kaharian ng Diyos. Amen. Bumalik po tayo kung tayo po'y wala sa tamang landas. Nandyan po ang sakramento ng kumpisal na may pangako si Jesus. Pedro, bibigay ko sa iyo ang susi na kung sinong patawarin mo sa lupa ay patawarin sa langit. Ang hindi mo patawarin sa lupa ay hindi rin patawarin sa langit. Ang unang Santo Papa natin ay si San Pedro Apostol. Apostolis ni Jesus na binigyan ng otoridad sa pagtayo ng simbahan. Kaya kung ang iyong simbahan ngayon ay itinayo lang ng tao, ipinaristro sa SIC, tinayo ng tao. Sila ang founder. Tapos, nangaral sila, ginamit ang Biblia ng Katoliko at nagturo. Pero yung simbahang Katoliko, nandyan na yung Biblia, nandyan na yung otoridad, sinabi mismo ni Jesus kay Pedro na kung sino ang patawarin mo sa lupa ay papatawarin sa langit. Ibibigay ko sa iyo ang susi, authority. Sa pamagitan ng susi na yan, pwede mo buksan ang langit. Bigay ko sa iyo ang susi ng langit. Sa pamagitan ng, saan ba ginagamit ang susi? Sa pintuan. Sabi ni Jesus, ibibigay ko sa iyo ang susi ng langit. So ang simbahan na itinayo ni Pedro
ang may otoridad sa pagbukas ng langit, na lahat na nandiriyan na namumuhay ayon sa turo ng simbahan ay makasigurado na makapagbukas at buksan siya sa langit kung sinusunod niya ang aral ng simbahan na itinayo ni Jesus sa pamagitan ni San Pedro Apostol. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Patuloy po tayo, pero bago yan, isang kanta anay kay Nonoy. So, diyan po natin makikita na sa kasalukuyan po, maraming nangangaral sa pangalan ni Jesus Christ, ni Lord Jesus. Totoo naman po yan. No? At kahit po sino, kahit tayo o sino pa man, ay hindi makapagsasabi na kayo, hindi kayo maligtas, kami lang ang maliligtas. No. Bahala si Jesus. No? Siya lang po ang makapagsabi kung sino ang maliligtas. Hallelujah. Pero kung gusto po natin makakatiyak
na sa simbahan na dapat nating pasukan. At diyan po tayo aanib, walang iba, yung simbahan na itinayo ni Jesus sa pamagitan ni San Pedro Apostol. Kasi nandyan sa Biblia yun. Amen. Hindi sapat na nakilala po natin si Jesus. Kailangan, kaya hindi nagtapos dyan yung ating binasa at ating tinunghayan sa gospel ngayon. Hindi nagtapos na pagkatapos na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, period. Wala nang kasunod. Kundi, kung tunghayan po natin, binigyan pa ng otoridad, binigyan pa ng susi, at pinatayuan pa ng simbahan, ang kalagan sa lupa ay kalagan sa langit. Hindi lang doon nagtapos na, makilala mo si Jesus, okay, tapos na. Tapos na ang paragraph. Tapos na ang gospel na ating tinunghayan from Matthew 16:13 to 20, tapos na. Pagkasabing ikaw, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, tapos na. Wala nang kasunod. Pero hindi. Kung tunghayan po natin, kailangan pa nung nakilala mo si Jesus na iyong tagapagligtas, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sumunod, binigyan pa siya ng authority, binigyan ng susi, binigyan ng authority sa pagtayo ng simbahan. Tapos sinabihan pa, ang kalagan mo rito sa lupa, kalagan sa langit. O hindi lang naputol doon na ikaw ang anak niyang Diyos na buhay. So kung diyan lang, tulad ng mga paniniwala ng iba, ikaw ang Kristo, tapos na, eh binawasan mo yung paragraph o yung gospel from 16:13 to 20. Hindi ganyan. Pero sa sinasabi ko, kahit nang dirito po tayo sa simbahan na itinayo ni Jesus sa pamagitan ni San Pedro Apostol, hindi po tayo nagkiklaim na maligtas po tayo lahat. Kung hindi natin sinusunod ang aral at hindi naman po tayo gumagawa ng mabuti ayon sa turo ng simbahan na itinayo ni Jesus. Dapat po sundin po natin at tama. Wala namang perpekto habang tayo po'y nabubuhay. Hindi maiwasan na tayo po'y magkakasala. Walang taong walang kasalanan. Tayo pong lahat ay makasalanan. Kung kaya nga nasabi ni Jesus, Pedro, ang sinong patawarin mo sa lupa, patawarin sa langit. Kaya nga, ang turo ng simbahan, mayroon po tayong kumpisyon o kumpisal na ginagamit ni Jesus si Pedro. Sino ba si Pedro? Ang ating mga pari, ang ating mga obispo. Yan ang mga Pedro. Yan ang kumakalag ng kung sino ang kalagan mo sa lupa ay kalagan sa langit. Yan ang mga Pedro natin na binigyan otoridad ang mga pari, ang mga obispo, ang Santo Papa. Amen. Sinabi ni Jesus na ang kalagan sa lupa, kalagan sa langit. At ang sabi niya sa Marcos, kung hindi ako magkakamali, sa Lucas 24:47, doon sa atin, sa mga tao, sa buong daigdig, na ipangaral nila si Jesus, in the name of Jesus, na magsisisi sila sa kanilang mga kasalanan, mula sa Jerusalem hanggang sa buong daigdig. At sa pangalan ni Jesus, ay patawarin yung kanilang mga kasalanan. Sa lahat na nagsisisi ng kanilang mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang kanilang Savior, ay makatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Amen. Papasok sila doon sa simbahan na itinayo ni Jesus at turuan sila ni Pedro kung paano magbalik loob sa langit. Turuan sila
ni Pedro paano gamitin ang susi na makapagbukas ng pintuan sa langit. Alam nyo ang ibig kong sabihin. So nandoon ka sa kumpisal, tuturuan ka ng pari, ano ang dapat mong gagawin. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Tuturuan ka magsisising ganap at tuturuan ka na huwag mo nang balikan ang iyong lumang buhay. Tulad ng sinasabi sa Lucas 24:47, na humayo kayo sa buong daigdig, ipangaral ninyo sa pangalan ni Jesus ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Kanino sinabi yan? Sa mga apostolis. Kasama na dyan si Pedro. Ngayon, narinig po natin dyan na lahat na magsisisi sa kanilang mga kasalanan ay patawarin sa pangalan ni Jesus. Kailangan maniwala ka na ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan. Maniwala ka. Kasi pag hindi mo tinanggap yan, na hindi ka pinatawad sa iyong kasalanan, ay hindi ka mapatawad. I-claim mo na in the name of Jesus, ay pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ang nangyayari minsan, para bang paulit-ulit, hindi mo kiniklaim na pinatawad ka na ng iyong kasalanan, kaya nandyan ka pa rin sa kalagayan na alipin ka. So saan ang pananalig mo at panampalataya? Kinikilala mo si Jesus na iyong Savior, pero hindi mo kiniklaim na sa pamagitan ni Jesus ay pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan. Dapat kilalanin mo na pinatawad ka na. Dahil kung yan ang pagkakilala mo, in the name of Jesus, by the blood of Jesus, pinatawad ka na, patawad na, at matatanggap mo yung biyaya ng Diyos. Gagaling ka sa iyong sakit at karamdaman. Hindi lang naniwala ka, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, tama na yun. Kundi maniwala ka sabay sa iyong pananalig at panampalataya kay Jesus, sabay dyan, tinatanggap mo na sa pamagitan ni Jesus, wala ka ng kasalanan, pinatawad ka na, at sa pamagitan ng pagpatawad sa iyo, nagtitika ka na huwag mo nang balikan ulit ang iyong nagawang kasalanan. Pag ganyan ka, makapapasok ka sa pintuan ng langit, dala-dala mo yung susi. Amen? Dala-dala mo yung susi ng simbahan na ibinigay kay Pedro. Amen? Sa pamagitan ng kumpisal. Amen? Tanggapin mo. Pag nandyan ka sa kumpisal, pag sinabi ng pari na pinatawad ka in the name of Jesus, binigyan sila ng authority, i-claim mo sa sarili mo. Yes, Lord, thank you. Huwag ka nang babalik ulit at kita mo, lalabas ka na parang nakalutang, napakasarap ng buhay mo, dala-dala mo yung kapayapaan. Then, pag nandyan ka na, ingatan mo yan, kapatid. Ingatan mo yan. Amen? Paglabas mo sa simbahan at natanggap mo, pinatawad ka sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal at naramdaman mo yung mga bagay na yan, ingatan mo yan sa buhay mo. Alagaan mo yan. At mamuhay ka ng payapa na may kagalakan at kapayapaan. Hindi lang yan. Kung ano ang iyong kailangan, madali mong makamtan. Sapagkat, anuman ang inihiling po natin sa ating Ama sa langit, gustong-gusto niya ipagkaloob sa atin. Yan, kung ano man yan. Pero ang nagiging hadlang, ang kasalanan. So, kung wala na yung kasalanan, amen, ang mga biyaya mula sa langit, diretso na sa atin. Dahil yung hadlang lang yung kasalanan. So dapat alisin yung kasalanan. Maniwala tayo kay Jesus na tayo po'y pinatawad na sa pamagitan ng kumpisal at sa sarili po natin na tayo po'y nagtitika na wag nang balikan yung lumang buhay.
Halimbawa, mag-pre-over po tayo ngayon mamaya pagkatapos ng ating tinunghayan na to, bago po tayo nagtapos, nanghihiling po tayo. Pero kung hindi po kayo nagsisisi, hindi po kayo nagbalik loob sa Diyos ganap, kahit ano pong gagawin natin, hindi po kayo gagaling. Amen? Walang himala mangyayari sa inyo. Pero kung kayo po sa pamagitan ng aral at salita ng Diyos, bagaman hindi pa naman po kayo nakapunta sa kumpisal, baka bukas, sunod na araw pa, pero ngayon pa lang narinig ninyo at mayroon na po kayong desire sa inyong mga puso na sa sunod na linggo, sa sunod na Sabado, pupunta ako simbahan at magkumpisal na ako. Ngayon pa lang, matatanggap nyo na po ang kagalingan at himala sa inyong buhay sapagkat nakita na ninyo, nakita ng Diyos ang adhikain sa inyong mga puso, ang desires ng inyong mga puso na kayo po'y magbabalik loob sa Diyos at huwag nang balikan ang lumang buhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga, uulitin ko lagi, hindi batayan na tayo po ay nasa totoong simbahan, na tayo po ay maliligtas. Kundi, dapat nasa totoong simbahan po tayo na itinayo ni Jesus at sumusunod sa aral ng simbahan na yan. Hindi pwedeng Katoliko ka, nandyan ka sa totoong simbahan, pero ang sinasabi ko na, nandyan ka pa rin sa bisyo. Mayroon akong basahin isang verse sa inyo, pero bago yan, isang kantanay. Isang kanta muna. Kapatid. Bakit ko ito sinasabi sa inyo mga kapatid? Kasi gusto ko ngayon din ay gagaling kayo sa inyong sakit at karamdaman. Ngayon din gusto ko. Ngayon din gusto ko. At alam ko, pagagalingin kayo ni Jesus. Nandito nakasubaybay si Duna Itaw, no? May isa tayong kapatid, Sister Yvonne at si Sister Gracia. No? Hi sa inyo mga kapatid. Bago ng isang kantang ito, may babasahin na po ako sa inyo na isang verse na makakatulong po sa atin. Ito ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Isang kanta. Singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, you are holy. You are holy, King of kings, Lord of lords, I worship you. Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords, you are Jesus. Rahim larabay siyang karya Kristi. Dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verses 15.
up to 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama? Masama ang pamumuhay? Hindi. Hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae ay nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, silang dalawa'y magiging isa. Ngunit ang nakipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Hello? Amen. Sabi dito sa ating tinunghayan, hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang masamang babae? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Na kahit po tayo'y mga Katoliko, Kristiyano at sa simbahan na itinayo ni Kristo at kabahagi po tayo ng katawan ni Kristo, si Jesus nandirito po sa atin, sa ating mga puso, sa pamagitan na nung tayo'y bininyagan. Dito po si Jesus sa atin. Naging kabahagi po tayo, ang simbahan ang kanyang katawan at si Jesus ang ulo. Kukunin ba daw, sabi ni San Pablo Apostol, ang kabahagi ng katawan na tayo upang ibigay sa mga babaeng masama? Ito yung mga Katoliko na walang ibang libangan kundi yung makikiapid at doon sa mahilig sa iba-ibang ilaw kung gabi sa mga bayaran na babae. So, kung ganyan ka, hindi pwede, sabi ni San Pablo Apostol, nakunin ba ang kabahagi ng katawan ni Kristo at ibibigay doon? Kayo po, tayo po, ay katawan ni Jesus. Si Jesus nandirito po sa ating mga puso. Hindi pwede na tayo po ay kunin at makibahagi doon sa masamang bisyo o layaw ng ating katawan. Hindi pwedeng tayo po, ang simbahan, ang katawan ni Kristo, at ang ulo ay si Jesus. Pero yung simbahan na tayo mga tao, ay hindi sumusunod sa aral ng Diyos. Tayo po'y hindi maliligtas. Maliban lang kung tayo po'y magbalik loob. Kunin ba natin ang kabahagi ng katawan ni Kristo upang tayo po'y doon sa sabungan, sa paglalasing, sa pag-aadik, kung linggo nandoon po tayo sa simbahan, pero mayroon po tayong extra, mayroon tayong mga extra na mga ginagawa. Extracurricular activities. Makita po tayo sa simbahan, pero sa likod noon, hindi po tayo gumagawa ng mabuti. May bisyo, pakitang tao lang. Ang pagrurosaryo ay napakainam. Pero kahit ang mahal na ina ay nagtatampo sa atin, kahit gabi-gabi po tayo na nagrosary, kung ang buhay natin, hindi natin inaayos. Amen. Ang buhay natin nandyan sa ang katawan ni Jesus, ibinibigay po natin doon sa mga masamang bisyo. Ito anong nangyayari? Pakitang tao. So anong sinasabi? Kung ang iyong pananampalataya, pananalig, pakitang tao lang, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Yan ang sinasabing chismis lang ang pananalig mo. Sabi-sabi lang.
Baka sabihin nyo, Brad, nagagalit ka no. Masyado namang parang masakit naman yan. Hinahambalos mo na kami yan eh. Amen. Hello? Di naman, Brad. Ito po, ang sabi ng banal na salita ng Diyos, ipagsigawan mo nga eh. Amen? Sabi niya sa mga propeta, ipagsigawan mo. Para yung mga kapatid mo magbago, makapasok sa langit. Amen. Turuan mo sila. Sige, anak. Amen. Pero alam nyo, sa Biblia rin yung ganito eh. Pag narinig daw ng mga totoong Kristiyano, ang salita ng Diyos, sila po kahit nakikinig lang, tuwang-tuwa daw. Nagagalak. No? Ang sinasabi ng banal na salita, napakainam na marinig ang mga salita ng Diyos na inihayag ng mga propeta ng Diyos. Nagagalak. Amen. Nagagalak ang totoong Kristiyano. Pero kung hindi ka totoo at ang buhay mo, wala kang desire na magbago at hindi mo maiwanan yung bisyo mo, siguro ngayon wala, hindi ka na nakikinig sa akin. Amen. Umatras ka na siguro. Sabihin mo, maniwala ako sa iyo. Amen. Maniwala ako diyan sa iyo. Bakit? Ikaw hindi ka nagkakasala? Totoo. Nagkakasala rin ako. Pero nagbalik loob na ako. Amen. Iniwan ko na yung mga masamang bisyo. No? Natisod ako. Iniwan ko na yan. Amen. Sapagkat sabi ni Jesus, ipangaral sa buong daigdig ang kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ni Jesus. Bakit sinabi ni Jesus yan? Sapagkat sino man ang magsisisi in the name of Jesus, inuutos niya, patawarin. Patawarin. Amen. Amen. Patawarin yan. Nagsisisi yan? Patawarin yan, patawarin. Hindi pwedeng hindi. Sapagkat utos ni Jesus. So diyan ako papasok. Amen. Pag sinabi ni Jesus, patawarin yan, ang makasalanan yan, patawarin yan, ay nagsisising ganap yan, hindi nababalik, patawarin yan. Diyan ako papasok. Pero gusto ko, papasok din kayo diyan. Amen. Para sama-sama tayo. No, kita tayo sa langit, mga kapatid. Amen. Ngayon, ang pinagsasabihan ko lang nito, yung mga taong gustong makinig ng aral ng Diyos at yung tatanggap sa aral ng Diyos. Pero sa mga tao na hindi tatanggap nito, alam ko naman, kung hindi ka tatanggap nito, hindi ka makikinig nito eh. Dahil alam mo naman, pag may nagpipreach, lagi kang tinatamaan. So hindi ka makapatagal dito, 2 minuto at 3 minuto, masakit sa tainga nito. Tapos tumatagos ito sa pagitan ng buto at laman sapagkat ito'y salita ng Diyos. Pero ito, kung iyong tatanggapin, amen, masakit nga. Amen? Pero ito ang makapagaling sa iyo. Amen? Parang gamot eh. No? Pangit ang lasa, mayroong gamot na mapait. No? Sa lalamunan, hindi masarap ang lasa. Pero dahil gamot yan, iniinom mo at ikaw ay gagaling. Ganito rin ang salita ng Diyos. Minsan masakit sa ating pandinig sapagkat tayo po'y tinatamaan. Pero kung tanggapin natin ito, tayo po'y gagaling sa ating sakit at karamdaman at makapasok po tayo sa langit. Amen. Sabihin mo naman sa akin, sure ka ba bro? Akala mo dun ka galing. Hello? Marami kasing nagsalita ka dyan. Pag nagsalita ka, akala mo galing ka sa langit. Amen. Kapatid, hindi man ako galing doon. Bakit ko sinasabi sa iyo? Dahil na-experience ko ang himala ni Jesus sa buhay ko. Sapat na yan upang itistify ko siya sa inyo na si Jesus ay totoo. Amen. Siya ay totoo.
Bakit kayo gumagaling sa inyong sakit at karamdaman? Sa pamagitan ko, wala akong kapangyarihan. Pero dahil kayo'y nagbabago, nagsisisi at nagtitika na hindi na muling magkasala pa, na lagi kayong nanalangin, kaya kayo pinapagaling sa inyong sakit at karamdaman. Amen? Isang kanta, tapos na po tayo mga kapatid. Sila rahil, larabay siyang karya Kristo. Lord, salamat sa lahat ng iyong mga banal na salita na aming tinumaya. Lubin mo po na ito po'y makarating sa aming mga kapatid na nandyan sa banig ng karamdaman. Anuman ang kanilang hinihiling, Lord, alam po namin na ikaw po ang higit sa sapat sa kanilang mga pangangailangan. Kung ano po ang kanilang mga desire sa kanilang mga puso, ikaw lang din po ang nakakaalam. Loobin mo po sa aming mga kapatid
na higit at nagtitikang ganap na magsisisi kanila sa kanilang mga kasalanan. Patawarin mo po kaming lahat. At hipuhin mo po ang kanilang mga katawan at pagalingin sa anumang sakit at karamdaman. Pagalingin mo po sila. At ibigay po sa kanila ang kanilang mga adhikain sa buhay. Gamitin mo po sila sa kanilang mga pamilya. Gamitin mo po sila na sila po ang ilaw sa kanilang mga tahanan. Gamitin mo po sila bilang iyong mga propeta sa tahanan o Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Na i-witness ka po nila, Panginoon. Samahan mo po sila at paggalawin ang iyong banal na espiritu sa kanilang mga puso. Turuan mo po sila. At bigyan ng kapangyarihan upang ang aming mga kapatid na wala sa iyo ay maniwala na ikaw po ay totoo. Lord, sinasabi mo na huwag namin kalimutan ang iyong pangalan, ang iyong aral, ang iyong salita. Ayon sa iyong banal na salita, sa 2 o 3 na nagkaisa sa panalangin, ay iyong tutugunin. Ayon sa iyong banal na salita, kung ang iyong salita ay nanatili sa amin at sinusunod po namin ito, ay makahingi kami sa Ama kahit anong aming pangangailangan. Lord, sa araw na ito, kami po ay nagkaisa. Kami ng aming mga kapatid na nakasubaybay ngayon sa isang adhikain na sinuman ang nanunood, nananalig at nanampalataya sa iyo, nagsisising ganap, ay pagalingin in the name of Jesus. Ngayon, alam ko po na dumadaloy na ang iyong kapangyarihan sa kanila. Ramdam na nila ngayon, O Lord, na ikaw po'y nagpapagaling. Halalasyandarahim larabay siyang kare Kristi. Halalasyandarahim larabay siyang kare Kristi. In the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, receive the complete healing and deliverance. In the mighty name of Jesus, receive the peace, love, and joy. Ang lahat ng masamang espiritu ay tinatalian at winawasak at pinapalaya sa katawan ng aming mga kapatid ngayon din. Lumabas ka dyan ngayon din. Lumabas ka dyan. You, Satan, I rebuke you in the name of Jesus. At umalis ka dyan sa katawan ng aking mga kapatid at huwag ka nang bumalik. Ngayon din, in the name of Jesus. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive the peace, love, and joy in the name of Jesus. Receive. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, be healed. Touch. Touch. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, O Panginoon, sa iyong pagpagaling. Salamat sa iyong banal na presensya na sa aming lahat, O Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nililipa po namin sa iyo, Panginoon, lahat naming mga kapatid sa Amerika na nanonood ngayon. Aming kapatid sa Maynila
na walang humpay na nanonood sa iyo sa Pilipinas, sa Canada, sa Middle East, saan man sa Middle East. Aming mga kapatid na walang humpay na nanonood. Sa aming bayan sa Iloilo, lahat ng aming mga kapatiran doon. Sa aming bayan, lahat po, Panginoon. Lingapin mo po kaming lahat. Lingapin mo po ang bansang Pilipinas. Lingapin mo po ang bansang Canada. Ang aming presidente, lahat, mga senador, congressman, Armed Forces of the Philippines, mga frontliners, mga doctors, mga nurses, saan man dako ng mundo, Panginoon. Dito sa Canada, ang aming premier, prime minister, mayor, ang lahat ng mga pari at mga madri, ang aming Santo Papa, ang aming bishop, ang aming Santo Papa, Pope Francis. Ingapin mo po kaming lahat at ingatan, Panginoon, ang aming komunidad, ang Diyos Gugma, ang aming servant leader at ang kanyang may bahay, ang lahat ng mga naghahayag ng salita mo, Panginoon, sa radio at television, ang lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapatid, Panginoon, ang mga kapatid namin na nanonood ngayon o ngayon lang nakapanood, Panginoon, iparamdam mo sa kanya ang himala sa kanyang buhay. At sino man ang nakapanood nito sa YouTube, sa delayed telecast, naway Panginoon, paalabin mo sa kanyang puso, bigyan mo siya ng himala, pagalingin in the name of Jesus. For the glory of our God the Father. Amen and amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Hanggang sa muli, itong inyong kapatid, Brother Nelson. Bye-bye. Oh, I love you with the love of the Lord.